Maring itinanggi ng PNP Public Information Office sa Campo Crame ang umunoy pagsisikap nilang ilihis ang isyu ng iligal na paggamit ng EDSA busway ng convoy na sinasabing sinakyan ni Chief PNP General Romel Marbil. Pero sa kabila nito, isang PNP memorandum naman ang kumakalat sa social media na nag-uutos umano sa lahat ng police regional officers na pigilan ang diskusyon patungkol sa kontrobersya at gamitin ang iba't ibang estratehiya para pahupain ang usapin. Narito ang palita ni Paul Montibon. Habang lumalalim ang kontrobersiyang ito, isang tanong ang nangingibabaw. May pagtatangka nga bang itago ang katotohanan o isa lamang ito sa panibagong pagsubok sa kredibilidad ng pambansang pulisya? Batay sa lumabas na memo, inatasan ang lahat ng commander ng PNP na huwag magsalita hinggil sa issue at tanging ang Public Information Office ng Campo Crame lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan. Kasama rin sa mga inatasang hakbang ang paggamit ng lahat ng PNP resources sa ilalim ng PICA-G para i-overshadow ang kontrobersiya at limitahan ang negatibong epekto nito sa reputasyon ni Chief PNP Marbil. Bukod dito, inutusan din ang lahat ng police regional offices na maglabas ng sunod-sunod na accomplishments upang itulak sa sideline ang issue. Ayon sa dokumento, tatagal ang kautusan hanggang Marso 5, 2025 o hanggat hindi pa humuhupa ang kontrobersiya. Matatandaang naging sentro ng kontrobersiya ang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 25, taong 2025. Sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing meeting, nilinaw niyang hindi niya binigyan ng basbas si Marbil o sino mang opisyal para lumabag sa batas trapiko. Samantala, nanghingan naman ng reaksyon ang PNP Public Information Office hinggil sa lumabas na memorandum. Iginiit nilang walang katotohanan ang umunoy plano nilang manipulahin ang impormasyon. Sa huli, pananagutan at katotohanan pa rin ang dapat na manaig. Magmasid, magbantay at manatiling mulat sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Paul Montibon, SB9 News.